Okay, take 3. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, 19 to 20 senators ang susunod sa Supreme Court, no, na ibabasura itong impeachment complaint laban kay BP Sara. Congratulations po. Basically, sinasabi nila na basura na po yung impeachment. Pag-usapan din po natin, ito po, dahil po dyan, no, ito pong si Laila de Lima ay may banta na maaari raw pong impeach ang mga lahat ng Supreme Court Justices. Antindi talaga ng mga tama nitong mga dilawan. No? Pag hindi po nasusunod, nagmamaktol. At ngayon, ang pinagbabantaan naman daw na impeach ay itong mga lahat ng Supreme Court. Hindi po isa, hindi po dalawa, lahat. Lahat po. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang time channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang inintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin mga kapatid, no? Opo, hindi po ako nag-live kasi, alam nyo na yun, pahiyang. Pahiyang muna, sobra naman kayo. Okay, tsaka bumiyahe po ako eh. Mapagurin na ako eh. Pag bumabiyahe ko, pabalik dito sa Kuta. Pag-usapan natin, no? Congratulations po maraming salamat po sa IBP, huli man daw at magaling, yung Integrated Bar of the Philippines. Samahan po ng lahat ng abogado sa Pilipinas ay naglabas na po ng pahayag na in support po sa Supreme Court, no? Ang sinasabi, simple lang naman sinasabi nila, the final arbiter ng mga batas sa Pilipinas ay Supreme Court. Kaya po dapat igalang ng lahat, no? Taliwas po yan sa mga, yan na po, samahan na po yan ng lahat ng abogado sa buong Pilipinas. So, maraming salamat po. Kasi ang tagal na pong hinihintay, no? Na kayo po ay magbigay ng pahayag. Okay, bago tayo pumunta dyan sa topic natin, maliit lang po. Ito po si Cynthia Villar. Nagsasalita po na parang utang na loob pa na no? Kasi yung sinasabi niya, maliit lang naman kinikita namin dyan sa Prime Water. Nakakasira pa sa politika namin. Tama naman, no? Ito po ang pinambabana talaga sa mga Villar, no? Na affected po yung kanilang kaya lang hindi ko gusto rito kay Cynthia Villar. Ayusin nyo po yung serbisyo ng Prime Water. Hindi po porket yung dalawang anak nyo ay Duterte Black, hindi na namin kayo bibirahin. Lalo na sa sinasabi nyo, no? Kasi hinalimbawa niya po, marami po kasi kami ritong tao sa San Jose del Monte, no? Halos sa Metro Manila na po itong San Jose del Monte, Bulacan. Alam niyo po, sinasabi ni Villar, meron naman daw po na talagang mahirap pakyatin yung mga katubigan, no? Lalo na raw dito sa San Jose del Monte dahil nasa mataas. Totoo po yan, nasa mataas po kami. Totoo rin po na bihira po kaming binabaha dito. Pero ngayon, pandalas na rin. Kaya lang po, eto lang po ang sinasabi ko sa inyo, Prime Water. Yung sinasabi nyo na, kasi umaangal na talaga yung mga taga San Jose del Monte dito po sa serbisyo ng Prime Water. Para lang po sa inyong kaalaman, matagal na po akong taga San Jose del Monte. 1983 kami nung lumipat dito. Mga squatter po kami sa Maynila. Opo, proud po ako na squatter kami sa Maynila at kami dinala dito sa San Jose del Monte, particular sa Sapampalay. Yan po, ang may hawak po sa amin ng San Jose Water District. Mga water district. Wala po kaming problema. Ewan ko sa ibang lugar, pero doon po sa lugar na tiniran ko, no? Sa Muson.
Hindi na po ko, yung tinira ko po sa Muson, wala naman po problema kami nung San Jose del Monte Water District. Kaya huwag niyo pong gawing halimbawa na mahirap pong umakyat dahil nasa taas yung San Jose del Monte. Hindi po totoo yan. Malakas ang tubig dito sa San Jose del Monte. Wala pong, ewan ko lang basta dun sa lugar namin, wala pong angal dyan. Sa San Jose del Monte Water District. Sa lakas ng tubig at sa serbisyo. Buhat lang po ng nakuha ninyo sa Prime Water. Diyan lang po nagkaroon po ng ng problema. Water District po ang tawag namin sa may hawak ng aming tubigan noong araw. Yan po yan sinasabi ko sa inyo. Kinukot nyo pa kami na parang sinasabi nyo na mahirap umakyat ang tubig. Hindi po totoo yan. Sa amin po nanggagaling ang tubig. Ang lapit lang namin sa dam Kaya nga sagana po kami sa tubig dito bago yung Prime Water. Tinama ko lang po labas nyo po yung politika dito. Serbisyo nyo po sa Prime Water. Kung kakampi kayo yung mga anak mo ng Duterte, okay yan. Wala namang problema. Pero yung serbisyo nyo, trabahuin nyo. Hindi naman kasama Duterte sa nagpapatakbo dyan sa Prime Water na yan. Hanggang politika lang tayo. Tinama lang po natin yun. Hindi po, wala pong problema sa San Jose del Monte noon. Nung Water District pa kami. Pasensya na kung sa ibang lugar. Okay, next. Alam nyo po, naglalabasan na naman, ewan ko po, ugaling-ugali po nitong mga dilawan na tuwing sila po ay hindi makapangatwiran, nilalabas yung mga matatandang, ang tawag yung mga nagsulat ng konstitusyon. No? Diyos ko, ilang bulate na lang yung hindi nyo papatahimikin. Tuwing po may mga problema sa kung meron po silang hindi masagot na mga legal na mga abogado naman, marami namang abogado dyan, no? Sa mga dilawan, si Dilima at si Kiko Pangilinan, mga abogado naman yan. Gustong-gusto po nila yung mga halos, hindi na po natin naririnig ng mga ilang taon, biglang nilang ilalabas. Ito po mga gumawa ng konstitusyon, tama si Dilima, tama si Kiko. Ng pupa. Patahimikin nyo na yan. 1987 pa nagsulat ng konstitusyon niya mga yan. Yung mga pangyayari noong ng 1987, ibang-iba na sa pangyayari ngayon 2025. Naintindihan nyo ba yun? Katulad po niyan, yung dito po sa konstitusyon. Bakit nyo binabago? Hindi naman yan ang intensyon. Intensyon kayo ng intensyon. 1987 pa yung sinasabi nyo intensyon. 1986 pa yung intention nyo. Ilang dekada na yung pinanganak nung 1986. May apo na ngayon. Tapos kayo pa rin kayo, magsalita kayo rito. Halos hindi na makaugaga yung asawa ni Winnie Monsod. Pagsasalitain pa rin para lang ayunan sila. Yung 1986 pinanganak, may apo na. Anak kayo ng tatay nyo, sila pa rin masusunod. Meron tayong Supreme Court. Itinatama yung hindi nila nakita noong 1987. Ano yung sinasabi kong hindi nila nakita? Yung impeachment, sabi nila, dapat daw sinusunod. Wala daw yan Bakit daw binabago yung rules? Engot pala kayo Ang Supreme Court nag-interpret ng saligang batas at ng mga batas. Ngayon, kung ina-update nila dahil, lagi yung sinasabi ganito hindi naman yan ang intention namin. Pahinga na po kayo. Mamahinga na kayo. Tatandaan nyo na. 1986 pa kayo sumulat ng konstitusyon. Hanggang ngayon gusto nyo yung intention nyo pa rin. Yung sinusulat po ninyo, yung impeachment, no?
yung provision sa impeachment, ang iniisip po ninyo, yung magsasampahan po ng impeachment, yung totoong nagkaroon ng mga kasalanan. Totoo o hindi? Yan yung intention nyo. Kinakailangan yung mga magnanakaw na matataas na opisyal ay masampahan din ng kaso o matanggal sa pwesto. Yung mga magnanakaw. O. Nagkaroon po ng impeachment si Corona. Napatunayan po na hindi naman totoo yung binintang sa kanya. Di po ba? Nakapalag ba yung Supreme Court? Habang nililitis nila si Corona, wala pong ebidensya yan. Saan sila kumuha ng ebidensya? Doon na mismo, sa impeachment trial. Oh. Saan nila nakuha na may mga hindi pagkakatugma yung biruin yun, hindi raw tugma yung salin tsaka yung network. O yung sa tunay na korte, napawalang sala pero huli na lahat. Tigok na si Corona nung napawalang sala siya sa tunay na korte. Itinatama ng Supreme Court yung pang-aabuso na ginawa ng mga congressman at ng mga senador. Masama po ba yun? Kasi hindi naman yan na intention. Wala kami pakialam sa intention nyo. Mamahinga na kayo. Yan ang intention namin. Nilagay ng Supreme Court ngayon, bago kayo magsampa na reklamo, dapat may kaakibat ng ebidensya. Masama po ba yun? Sabihin nyo sa mga nagsasabi na masama yung ginawa ng Supreme Court. Ngayon lang po, sa impeachment lang po nagaganap na pwede kang magreklamo kahit walang ebidensya. Sa korte nga eh. Na pangkaraniwan, jaywalking, puta dapat may CCTV pa eh. Paano nyo po nasabi na jaywalking ako? Eto CCTV oh. Ako nga po pala yan. Pasensya na po. Ang parusa lang sa jaywalking, puta, kakanta ka lang ng bayang magiliw eh. Yan yung sinasabi natin sa inyo, mga kapatid. Hindi naman yan yung intention namin. Ang intention nyo po, alam namin. No? Magkaroon ng pananagutan, accountability. Lagi accountability. Accountability ng mga magnanakaw. Hindi naman magnanakaw si VP Sara eh. Wala nga silang ebidensya eh. Kaya ang pinalagay dyan ng Supreme Court, magmula ngayon, hindi na kayo pwedeng magkaroon ng impeachment complaint nang walang kaakibat na ebidensya. Masama po ba yun? Puta, jaywalking nga, dapat may ebidensya pa eh. Kino-question na nga ngayon, pwede mo na nga questionin yung huhulihin ka ng mga traffic violation eh. Kukwestiyonin mo na eh. Bakit lumabas ka dyan sa may kulay blue? Nag-overtake lang po ako eh. Overtake ka ba dyan? Ayan po, nakita nyo. Ebidensya na, multang 1,000. Magkano ba multa dyan sa paglabag sa mga sa, anong tawag dyan? No comprehension. No contact apprehension. Magkano multa dyan? Putya, yun nga no contact apprehension, kinakailangan mo pa na ebidensya eh. Pag mumultahin ka lang eto po, binoto ng 32 million. Walang ebidensya, tatanggalin nyo dahil magbobotohan lang, taasan lang ng kamay yung mga senador. Hindi, intention namin. Wala na kaming pakialam sa intention nyo, lolo. Ako matanda na, pero matanda na ako, pero noong 1986, nung sinulat nila yan, puta, naglalaro pa ako. Naglalaro pa po kami ng lupa. Literal na lupa. Worthy videos online. Thank you very much sa 125 pesos na pangkape. Yan. Kawawa naman itong mga matatandang gumawa ng konstitusyon. Lagi nila. Yan sila Bernas, yan sila Munsud. Pag may mga usapin legal, ay nagpapahinga na. Pabangunin nyo yan. Hindi pa pwedeng magpahinga yung mga yan. Kinakailangan. Opo,
Opo, De Lima. Nanginginig pa po. Magpapa-interview na kami. At tatanda na, pa-interview pa kayo ng pa-interview. Iba po yung panyanyari noon. Noong 1986. Naintindihan nyo? O, sige, punta na tayo rito. Congratulations po. Pinayag. Natutuwa naman tayo. Tuwan-tuwa po si Dinggoy. Si Jinggoy. Si Jinggoy Estrada. Up to 19 to 20 senators daw po ang pipirma o yung aayon sa ruling ng Supreme Court. Tama naman po yun. Kasi po, magkakaroon po tayo ng constitutional crisis pag hindi po kayo sumunod sa Supreme Court. Kasi ipapakontempt kayo. Halimbawa, tinuloy nyo. Ano gagawin ng Supreme Court? Mapapahiya po yung Supreme Court. Pag tinuloy po nila yung kanilang impeachment trial, sabi ng impeachment court, yan ay unconstitutional. Labag sa batas. So, labag sa batas na tong Senado. Ipapakontempt po ng Supreme Court. Doon na po yung constitutional crisis. Pag pinakontempt kayo ng Supreme Court, kasi hindi kayo sumusunod o gumagawa kayo ng labag sa batas. Sinusunod ninyo yung proseso na diniklara na nila na labag sa batas. Ano po ba mahirap unawain dun? Sabi ng Supreme Court, yan ay unconstitutional. Yan ay illegal. Tapos tinuloy nyo pa rin yung illegal. Illegal yung trabaho nyo. Ipapakontempt kayo ng Korte Suprema. Pwede pa kayong ipahuli yung mga senador. Di ba? Pag sinabing illegal, pag sinabing lumalabag kayo sa batas, pwede pa kayong ipakulong. O ano mangyayari? Papayag ba kayo? Sumunod na lang kasi kayo. May nalalaman pa kayong mga accountability. Eto lang po. Ikaw, Percy Tabi. Tanong ko sa'yo, ikaw madaldal ngayon eh. No? Napakadaldal mo. Nung bang tinatalakay, may nabasa lang ko, hindi ko lang natantosan eh. Ikaw, Percy, nung bang tinatalakay yung kasi si De Lima at least nag-sorry. Ikaw po siya, talagang, kung eto, ganito mga dialogue na yung Tabi. Kung etong ginagawa ko, ito ang magiging premyo ko sa paghanap ng accountability paghanap ng accountability kay Bibi Sara, tatanggapin ka. Ang arte mo. Tatanungin kita, nung mga blanco, nag-fill in the blanks, bilyon-bilyong budget. Blanco. Kumibo ka ba? Buti pa nga sino yung binabanata natin lagi? Yung Kabataan Party List, si Raulo. Buti pa nga si Raulo eh. Si Raul eh. Nagsalita pa eh. Sino pa yung mga sino po yung nag-fill in the blanks? Ikaw tahimik ka. Tabi, congressman ka na nun. Takot ka sa mga kapwa mo congressman? Namimili ka lang eh. Namimili ka lang ng aatakihin eh. Mas malaking pera yun, hindi mo sinisilip. Kung ito ang nagiging dahilan, hindi po ako nang-aasar ng si Tabi lang. Yung mga hindi po normal na tao, PWD, okay po sa akin yan. Malapit na ako rin. Putya, pipila-pilantod na ako pag naglakad eh. Aasarin ko ba kayo? Hindi. Yung utak lang ni Percy ang inaasar natin. Punta tayo rito. Eto, gaano katigas yung mga pagmumukha nito ni Risa Hontiveros? Sabi ni Risa Hontiveros, asa na ba yung sinabi ni Risa Hontiveros? Ang trial kay Bibi Sara Duterte ay magpapatuloy.
Kaya hopeful ako at yan ay magiging laman. Laman din ng aking argumento at opinyon sa August 6. Magpapatuloy, 4 lang kayong pumirma. Kaya nga sinasabi, 19 to 20 senators. Ibig mo sabihin, ang masusunod yung 4 kaysa sa 20 senators? O bakit hindi sigurado si Jinggoy sa isa? Si Erwin Tulfo yung isa eh. yung 4, yung 3 dilawan, 3 bugok na senador, mga dilawan. Alam nyo, konti lang po yung mga dilawan na nanalo, pero salot. Ilan lang yung nanalong dilawan? 3 akbayan, tapos si Dilima. 4 lang sila dun. Mga salot talaga eh. Ang iingay. Sa kanila walang demokrasya. Ang demokrasya, bukang bibig nyo demokrasya, hindi nyo alam meaning ng demokrasya. Ang demokrasya, rule of majority. 4 ang masusunod. Bakit si Tito Soto kasama nila? Alam nyo na. Alam nyo na. Ba't Adan? Paano? Si Lala. Yan ang problema, no? Yung anak niya appointed, kaya hindi pwedeng kumontra. Pero yun mo, lahat ng mga kaano niya, sumama siya sa 3 itlog. Paano mo yun naman kukontrahin yun? Yung si Lala Lala Soto. Si Lala Soto. Appointed. Hindi ba? Beholden ka eh. Bakit 19 lang? Hindi sigurado. Si Erwin Tulfo kasi isa. Pagbigay nyo na, pag kumontra si Erwin Tulfo, baka mahukay uli yung, baka ikaw din. Yan po yung problema. Yung isa, appointed yung anak. Di ba? Kaya magiging sunod-sunuran ka. Yung isa naman, teka, baka nakakalimutan mo, Sylvester. Anong pangalan? Sylvester. Baka nakakalimutan mo. Baka maungkat. Mga natatagong baho. Baka bigla maglabasan. Puta, si Chis nga eh. Mahirap po kontrahin ha. Ano sabi ni Chis? Puta, pinagkakaisan siya ng House of Representatives. Si Eric Sylvester. Baka ano ka bigla. Baka maalis go ka. yan yung ano natin. May hawak po sa kanila eh. Sige, subukan mong pumalag-palag. Baka maalis go ka. Putya, hindi ka pala. Di ba? Dapat kasi wala talaga itong mga to eh. Yung mga nagsasabi po na accountability, bakit hindi kayo maangal sa mga budget insertion na billion-billion? Ayan na, nagsalita na si Toby Chanko. Totoo. 777. Bakit hindi kayo maangal? Paano aangal? Baka kasama siya ron sa mga... Okay, punta na po tayo rito. Dito muna. Pasakalya muna tayo. Thank you very much kay Cardinal David. At least kahit papano tinototoo nyo yung laban sa sugal. Napunan nyo ba? Wala po. Wala po sa zona yung sugal. Samantalang yung PAGCOR. Yung Pogo. Sentro ng zona noong nakaraan. Ngayon po, wala. Bakit kaya? Ang sabi pa ni Auntie Claire, wag masyadong maghinay-hinay daw sa pag-atake sa sugal. Dahil marami raw na itutulong yung sugal. Ayan na nga ba sinasabi natin eh. No? Ang lagay eh. Maamin. Ang lagay eh. Di ba? Mahirap po yan. Okay, Cardinal David to PAGCOR. No revenue, worth shattered.
Pinang-ano nyo na malaki kinikita natin. Eh, yung sa Pogo rin malaki kinikita natin eh. Di ba? Porket hindi nyo na-solve yung mga problema ng Pogo, pinatanggal nyo na. Oh. Malaki rin kinikita natin sa Pogo. Malaki rin kinikita ng mga negosyante natin. Yung mga nagpapaupa ng mga condominium. Ngayon po, bakante na yung mga yun. May mga lugar nga na parang ghost city na dahil dating yung mga nagtatrabaho sa Pogo. Tuloy natin. Cardinal David Tupagcor. No revenue worth shattered families. Lives lost to gambling. Grabe po. Ang dami na pong nasira dahil sa sugal, online sugal. Sana po yung mga celebrity, no, wag na kayong manghikayat kasi makakapal din ang mukha nyo. Yung kapatid mo, Tito Soto, nangunguna dyan, si Vic Soto. Sa bagay, may kakaiba namang sila, di ba? May kakaiba naman silang value sa buhay. Yung mga Soto. Iba naman ang values nila eh. Huwag na natin sabihin yun. Ayoko nang talakay. Yung mga chiching, wag na. Eto po, nako, dayari na naman. Pinagmamalaki pa naman ni BBM to. Sabi ni BBM, di ba? Wala nang babayaran sa ospital. Eto po, pumalag po itong Secretary General ng Alliance of Health Workers. Kapag ikaw ay naging miyembro na ng PhilHealth, hindi ibig sabihin na automatic qualified sa no balance billing policy. Hindi pala lahat. Ito po, Alliance of Health Workers na to, mga nagtatrabaho talaga to sa DOH. Nagtatrabaho talaga to ng mga health workers po talaga to. Hindi pala Huwag umasa. Ilan na lang nga yung pinangako eh, hindi pa pala. Ano ba naman yan? Pero ang ito po, sumagot na po sa banat, no, ni Topacio. Napasikat lang daw po si Yesyo Topacio, sabi ni Gadon. No, ito po. Sumagot po si Congressman Jing Paras. Congressman Jing Paras! Kumusta naman dyan? Baka gusto mo naman ako i-guess-guess dyan sa'yo. Di na kailangan ni Topacio ang ingay. Sabi ni Congressman Jing Paras. Famous na siyang abogado at famous din yung mga clients niya. Mahirap kung dati kang abogado. Makinig ka, Larry Gadon. Mahirap kung dati kang abogado pero sinipa ka pagka-abogado ng Korte Suprema dahil masamang tao ka. Hindi ako nagsabi nito si Congressman Jing Paras Ulitin natin. Mahirap kung dati kang abogado pero sinipa ka sa pagka-abogado ng Korte Suprema dahil masamang tao ka. At di ka kanais-nais na kasama. Kita mo? Masamang tao ka pala eh. Ito pa. Kaya naiinggit ka lang sa mga abogado na nagko-komento. Inggit ka pala, Larry Gadon eh. Ikaw ang dapat mahiya kasi mga komenta mo paninira lang sa tao. Lalo na sa Korte Suprema para lang magsipsip sa amo mo na kapareho mong ugali. Ob-ob at bangag. Sakit naman. Pero hindi ako nagsabi. Safe na safe. Hindi ako nagsabi niyan. Si Jing Paras na ikaw ay tinanggal sa pagka-abogado dahil masamang tao ka. Nakakatuwa. Eto pa sagot ni Yesyo. Sumagot na talaga sa'yo. Sabi mo walang naipapanalong kaso. Eto po, inisa-isa ni Attorney Ferdy Topacio ang kanyang mga notable wins. Yung mga matitinding panalo. Nanalo po siya
Inabogado niya si Gloria Macapagal Arroyo, acquitted electoral sabotage plunder. Acquitted din si First Gentleman Mike Arroyo. Ikaw pala dahil. yes, ikaw pala dahil kaya na-acquit siya mga. Pati si First Gentleman Mike Arroyo, ikaw pala dahilan pa kaya na-acquit yan. Former President Erap Estrada cleared 2.9 billion tax case. The Ser Corbito murder. Tindi Jaime Paule acquitted fertilizer fund scam. Ikaw pala nag-acquit ka. Biglang sumamaalo. Mon Dargani, Lincoln Ong. Ito po yung sa Parmali. Cleared plunder. Kita mo, pati yung Parmali. Naipanalo pati yung Parmali. Ikaw talaga. Christopher Min. Cleared. Cyber libel. Kita mo na. Pati si Nanay Christy. Kumusta na po? Kunin niyo uling abogado si Topacio para talunin niya si Bea. Dati si Bea Alonso, alam ko, karatista lang dati yan. Di ba sa Milo yan? Nung naging artista na, naman pinanunod lang natin dati sa gymnastic, tas naging taekwondo. Ngayon. SMNI News. Cleared cyberline. Hindi po. Hindi ba si ano yun? Iba palang Bea. Kala ko batang Milo lang dati. Iba pala. Sorry po kay Bea Lucero. Olympian po yan iba palang Bea. Sino ba tong Bea na to? Maganda at may mga chismis sa showbiz. Alam nyo ba na yan na nagpapasikat sa inyo, yung mga artista? Sana wala na magsulat sa'yo. Tsaka kayo po, mga artista, tsaka mga politiko, pagbalat sibuyas po kayo, wag na kayo mag-artista at magpolitiko dahil po nasa publiko po kayo no? Bea Binene. Yun, yan ba yung dating Bea Binene? Yung Promil Kids? Promil Kids ba yan? Nalito. Si Bea Binene ba yun sa Promil Kids? Nasaan na kaya yung mga Promil Kids, no? Tanda-tanda ko yung dati, ang gagaling. Promil Kids, mga henyo, bata pa lang. Nasaan na kaya yung mga yun? Baka nasobra na sa pagkahenyo yung mga yun. Hindi na sumikat, Dapat sikat na yung mga yun ngayon, Dalaga pa si Bea Alonso morning. Star Trek Kids, iba pa yun. Iba pa yung Promil. Anak ng tinapay, Sino na? Ayan po, ang dami palang pinanalo. Ano ba track record ni Larry Gadon? Ayon po kay Yesesio, hunger among Pinoys rises to 20% in April 2025. Oy, kaguto. Poverty alleviation ka, buhat nung umupo ka raw, ayon kay Attorney Topacio, ay tumataas po ang bilang ng mga nagugutom. Yan po ang track record. Grabe naman pala itong track record mo. Ito na po, ang galit na si Laila De Lima, no? Dahil po, ito po, warning. Warning po ni De Lima sa mga Supreme Court. We can initiate or any interested party can initiate impeachment process against these justices themselves. Ayan po. Pwede raw po kayo, no? Ito raw po ang mga pwede nilang gawin. Sila Laila De Lima, pwede sila yung sa kalye. Kasi nagtatanong, ang pasulsul na nagtatanong si Ronald Llamas Ano po ba pwede nyong gawin? Pwede po ba kayong initiate ng mga people's causes, mga people's rally para doon yung lilitisin si BP Sara?
Pwede ba kayo? Tinuturuan pa eh. Nagbabanta po na pwede raw pong kasuhan ng ipa-impeach. No? Hindi po isa, hindi po silyunin. Lahat ng Supreme Court Justices, aba, iba na po ang tama nito. Hindi po dapat to dinidisbar. Pinapa-psychiatric test po dapat. Iba na po eh. Iba na po yung sinasabi. No? Pwede raw po at magkakaroon daw po ng ito raw ginagawa ng Supreme Court ay constitutional crisis daw dahil pag pina-impeach daw sila, tanggal daw lahat ng Supreme Court, wala daw Supreme Court justices, nag-hallucinate na po. Pakainin na to. June. Pakainin nyo na to. Ano ba? Baka naman yan po mahirap sa mga dilawan, no? No? Binauna po natin yan ng panahon ni Duterte. Hindi na po nakaporma yung mga dilawan. Eh. Ngayon po, pinabalik natin. Kukunti lang po nakabalik. 3 lang po sa Senado ang senador na dilawan. Sa Kongreso, masasabi talagang solid na dilawan. 4 lang. Yung 3 tropa ni Shell Jokno. Tsaka isa to si Laila de Lima. Oh, pera siguro yung iba pang Liberal Party. Kung may nanalo pa. Yung anak yata ni ni Lagman nanalo rin. O ilan lang po, wala pang 10 yung totoong Liberal Party. Pero sakit kayo ng ikaw masusunod? Susunod sa iyo? Kayo bang mga congressman susunod kayo rito? Ipapa-impeach nyo yung Supreme Court dahil hindi lang umayon sa kagustuhan nyo? Antindi naman ang mga utak nyo. Pero hindi naman ako naniniwala na may susunod dito kay de Lima. Una, minority ka lang, men. Minority. Kukunti lang kayo. Nag-hallucinate ka na naman. Dapat po hindi po to disbar ang dalin to. Nag-hallucinate na po madalas eh. Kakaiba na po mga sinasabi. Magkakaroon daw ng constitutional crisis dahil ipapatanggal nila lahat ng Supreme Court. May susunod sa iyo? Bakit? May portal ka ba? Ang alam ko, sinusunod dyan sa Kongreso, may mga portal eh. May hingi ibang pondo sa iyo? Sa tingin mo, gagawin ni Speaker yan ngayon, naawayin niya yung lahat ng Supreme Court? Hindi po isa o dalawa eh. Lahat. Lahat na Supreme Court Justices, antitindi talaga ng mga dilaw. 4 lang sila nanalo ha. Gusto na ipatanggal yung 13 na Supreme Court Justice. Malalata. Ang tao nga naman, ang mga dilawan nga naman, makatikim lang ng kapiranggot na kapanyarihan. Nagwawala na. Yan po ang tawag, kaya po sila salot. Alam niyo na ngayon bakit pa ulit-ulit ako. Kaya sila salot ng Pilipinas. Dahil po sa mga pag-uugali nila na ganyan. Di po ba? Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede po kayo magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayo